ito season, tuklasin natin ang kwento ng isang binatang lumalangoy sa mga lalim ng buhay. Yung biggest lesson po sa akin is lagi kang makikinig sa coach mo. Ang pool ay naging kanyang safe space at sa bawat sipa at hampas ng tubig ay kanyang ginawang sandata laban sa mga hamon nito. Tapos, you don't easily give up on the things that you want to do in life. Samahan ninyo kaming kilalanin si Robert Gibran Joves, isa sa mga nagwagi sa katatapos na Karaami 2024 sa larangan ng swimming. Balita ko, kumakanta ka din doon. Kapasampay ka naman! Sama, let's go. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon. Swimmer na nga! Singer pa! Saan ka pa? What makes swimming stand out? Para sa akin po, mas masaya talaga ang swimming tsaka refreshing din at the same time. Sa tubig eh. So anyways, we have here some pictures of you when you were young. So, may tatanungin kami. So, ano story ng picture na to? Yan po yung first competition na sinalian ko po dito sa Baguio, which is Palarong Lungsod. Oh, ilang taon ka na ito? Mga around 10 or 11 years old po. Ano to? Nanalo ka as a Bronze? Silver event po. silver? Silver. Wow. Nice. And this was? How about this one? Yan the po story yung behind this? pinaka-first na competition na sinalian ko po. Saan naman yan? Sa Pampanga. Yung swimmer that inspired me the most po is Michael Phelps po talaga. Kasi ever since po, simula nung nag-swimming na ako, siya na talaga yung nagbibigay motivation sa akin na magtuloy-tuloy na lumangoy. Tuwing may mga requirements po na binibigay sa school, ginagawa ko po kagad para hindi din maka-affect sa training ko po. Ano ba yung short routine mo? Hanggang anong oras klase mo? Natatapos po yung classes ko po around 4:30 to 5 p.m. po. And then after po nun, diretso na po ako kagad sa pool. May naramdaman ka ba na one time gusto mo na lang mag-swimming or one time gusto mo na lang mag-aral? Is there a time na Opo, gano'n? lagi. Ayaw ko talagang mag-aral. Pero what motivates you to keep going? Yung pangarap po talaga nila lolo para sa akin is maging nurse po. And that's what keeps me going po sa pag-aaral. So, yung pangarap ng grandparents mo na yun, naging pangarap mo na rin. So, ano yun? Dito mo ba plan mag-college? Ganyan? Actually, plan ko po na mag-take po ng exam sa UP, Ateneo, Lasal, at saka UST po. Ay. And at the same time, magta-tryouts po. So, tanong ng bayan, single ka ba? Hindi po. Ay, hindi na. daw. Wala, sorry guys. So, Mag-2 years na po kami ng 2 girlfriend years. ko. Tagal na din. So, paano yun? Kasi may narinig kami from other athletes na dinidiscourage ng mga coaches na pumasok into a relationship yung mga athletes nila. So, paano yung coach mo? Para sa coaches and sa family ko na din po, para sa kanila, okay lang po na pumasok ako sa relationship as long as ma-maintain ko po yung pag-aaral ko po ng maayos, tsaka pagiging atleta na din po. Sa murang edad pa lamang, ang tubig ay naging pangalawang tahanan na para kay Robert, kung saan may malaking impluwensya ang kanyang lolo Armando. Bagaman hindi pa siya lumalangoy sa mga international competitions, ang kanyang mga nakamit mula nang siya ay nag-umpisang lumangoy ay nagpapatuloy na ng magandang simula sa karerang kanyang pinili. Ano yung pinaka-memorable experience mo sa swimming career mo? Yung pinaka-memorable po sa akin is Discaraa po. Kasi Discaraa, I got the chance po na manalo sa individual event na matagal ko pong pinapangarap. Training. Sa training. Oh, mukhang mabigat. So guys,
may bebenta na po tayo. Ay, charot. Pwede ba Ayan. sa to? So, yung dalawa, individual. Opo. Yan. And then yung isa, Relay event. training event, Relay po. Relay po. relay. Opo. Tapos yung dalawang silver, Individual din. bronze. Ay, sorry. Yung bronze, Individual din. paano mo prepare yung sarili mo kapag may big competition ka? Yung lagi ko na lang iniisip is, okay lang matalo, basta magawa mo yung best mo. Yun ang mahalaga. So, aside from preparing physically, talagang mentally din. Opo. Paano naman sa setbacks or disappointments? Well, yung pumapasok na lang po lagi sa isip ko is, okay lang yan, basta meron pa namang susunod. Gawin mo Ay, na lang yung best mo sa Tira na susunod. ulit. kampiyon. Ikaw ba, pag may setback, ano mo Iyak ako. Same. Iyak kami. Umiyak ba? May mga times po, oo. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko nagawa yung best ko. So, anong ginagawa mo para maging better ka kinabukasan? Train lang po ng train. Training. So, yung sama ng loob mo, nilabas mo sa training. Opo. Perfect. Sa amin kasi iyak lang kami siguro mga 15 minutes. After nun, tutulog agad. Minsan nagtrabaho ulit. Ano yung pinaka-biggest lesson na nag-create ng big impact sa'yo? Nag-bit-bit mo pa rin till now? Yung biggest lesson po sa akin is lagi kang makikinig sa coach mo. Kasi lahat po ng mga sinasabi nila sa inyo is lahat yun totoo. And makakatulong talaga para sa inyo. Okay. So may plano ka ba na sumali sa mga international competitions in the next years? Meron naman po, actually may binabalak po akong salihan po which is yung CH po. Magta-tryouts po ako this July po. Ay, wow! For you, what is the true definition of a real champion? Para sa akin po, kung porsigido kang mag-training, tapos you don't easily give up on the things that you want to do in life, that's already considered as a champion po. So, kailangan mo talaga maging shokoy, no? Opo. Nakakawit! Basic pa lang yun, pagod na ako. Bago po tayo magsimula, yung pinakauna at pinaka-importante natin gawin bago mag-start mag-swim is stretching. Okay. Why stretching? Kasi it can help avoid injuries. So let's start na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5. Next naman po is calisthenics. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ano naman yung mga equipments na ginagamit mo sa swimming? So, yung pinaka-basic po, which are goggles and head caps po. Ito po yung pinaka-important po kasi most swimming pools require head cap po para maka-avoid sa pagiging madumi ng pool. And the pool boy po, which we usually place here sa gitna ng hita namin. Bakit? Para usually ginagamit po ito tuwing nagpo-pooling workouts lang po kami. Next one is paddles po. Meron pong two types of paddles which are finger paddles tapos power paddles. Ayan. So this is called a power paddle po. So, iyan, saan mo yan ilalagay? Sa finger. Anong ganito? Dito po. Ganyan siya. Opo. Ping-pong. This one is called a fins po. Nilalagay sa paa. Nakakatulong pong makapag-improve ng kicks po kasi. Para malakas. Opo. Tsaka at the same time, nagbibigay po ng weights po sa legs. This one is used po for training lang po talaga. Ano naman yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag nagsiswimming ka? Yung pagsispit po. Meron pong ibang pools po na pinagbabawal po nila na mag-dives tsaka tumalon-talon kasi mababaw. Kailangan po at least 5 feet or 6 feet po. Ay, sa swimming attires po, bawal po yung mga maong, yung mga clothings na made out of cotton po.
Pinakaunang ginagawa namin po pag learn to swim ka pa lang is leg kicks. Pinaka-basic leg kick is called a freestyle kick or flutter kick. Flutter kick. Yung ganito. Papakita ko naman po yung mga basic po na mga strokes po sa swimming. Yung una is called a freestyle stroke po. Yung pag ganito. Ganyan. Another one po na madali na din po is breaststroke po. Pag ganito. Breast. Opo. Ay, lumala And na. then, Breast. Ay, wag masyadong magalaw yung ulo kapag lumalangoy. isang beses mo lang siya gagawin. Opo. Paano naman yung butterfly? It's considered as the hardest stroke po talaga. Kailangan sabay yung No? Wow. tapos isasabay mo with dolphin kick, yung sabay na paa. Dolphin pa. Ay, yung Pag paa ganun. mo. Opo, paa. Paano naging butterfly? Di ba dapat ganun? Yung pinaka-last stroke na po is backstroke po. Pag ganun. Okay, straight lang talaga yung... Opo. So, Para, backstroke at the same time floating. opo. Oh, I see. Yun lang po yung mga basics po. And yung stroke. Go na! Go! Sa paglalim ng karera ng buhay, kaakibat nito ang pag-ahon mula sa mga pagsubok. Tulad ni Robert, patuloy na sundan ng kasiyahan anumang alon ng pagsubok ang makasalubong. Dahil sa dulo, tiyak na ating makakamit ang finish line ng ating pinapangarap. Ako si Robert, ang kampyong liligtas sa iyo.